Samantala, nasa linya ng telepono si NDRMC spokesperson Major Reynaldo Balido para pag-usapan ang kanilang kahandaan sa nalalapit na pagpasok ng tag-ulan. Good morning, sir. Good morning. Sir, I heard nakatanggap kayo ng ilang mga rescue boats. Ilan ito, sir, at saka saan po ito galing? All in all, meron tayong 26 na rigid hull inflatable boats. Actually, hindi nakatanggap. Ito ay galing din sa pondo ng Department of National Defense. Earmark or nabigay na ito sa mga selected LGU recipients and sa ating national responders tulad ng Philippine Army at saka Philippine Air Force. Okay, sir, gaano kahanda RMC ngayong papasok na naman itong June and July, August, September, tag-ulan ito, sir? Gaano kahanda ang NDRMC? Yun, pinaghahandaan natin itong tag-ulan, itong pagbaha, pagpasok ng mga bagyo at isa nga yun sa paghahanda natin yung pamimigay ng itong rigid hull inflatable boats na rescue equipment. And aside from that, ginagawa natin na nagpa-proposition tayo ng mga food and non-food items sa mga identified nating mga lugar na binabaha at dinadaanan ng bagyo. Sa pamamagitan naman ng Pag-asa at nag-install tayo ng mga flood forecasting devices at saka rain gauges para malaman natin on the spot or on time yung informasyon tungkol sa mga pagbaha. Okay, sir, kamusta naman yung ating paghahanda naman para sa public awareness, lalo na dun sa ating mga residente na malapit sa mga landslide-prone areas and other tragedy areas? Sa pamamagitan ng ating mga regional offices, nagkakandak na mga information drive, binibigyan nila ng kaukulang impormasyon yung ating mga kababayan, yung ating mga residente na sabi mo nga malapit sa mga nasa danger-prone areas tulad ng landslide, flood, para sila ay mabisuhan. Okay, sir, bukod sa ating mga rescue boats, ano pa po kaya yung mga kailangan natin para po maipanawagan din natin sa ilang LGUs or other organization na gustong mag-donate sa ating ahensya? Sa ngayon, yun yung mga pangangailangan natin, rescue equipment, search and rescue equipment actually. Kung sakaling may paglindol or eto nga, papasok ang tag-ulan, rescue equipment tulad ng rescue boats, rubber boats, at iba pang mga gamit pang rescue. Okay. Sir, last March nagkaroon ng National Summit Workshop para sa ating mga volunteers. Kamusta ito, sir? Yes, tinawag natin or nangyayari natin ating mga local chief executives para sa isang National DRRM Summit, National Disaster Risk Reduction and Management Summit, kung saan diniscuss or yung pinag-usapan yung kanilang mga roles bilang chairperson ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council. At ito nga plano natin or isa sa mga programa natin yung i-conduct din yung tinatawag na DRRM Summit sa regional level kung saan ang audience naman natin ngayon bagong upo na o bagong elect na mga local chief executives para naman sila ay ma-inform or maging aware sa kanilang mga roles sa kanilang mga lokalidad. Okay, sir, do we have enough volunteers para sa taong ito? Yes, yung tulad nga ng sinasabi ko, yung ating local chief executives, mandato nila na i-create yung Local Disaster Risk Reduction and Management Office. And kaakibat niyan is yung pagbuo rin ng local responders. So, localized na yung ating responders. Bawat munisipyo, bawat probinsya, meron na tayong mga responders. Okay. Sir, in terms naman sa mga warning and alarms natin, especially dyan sa Marikina, na-check na ba natin yan? Kasi sir, yung ibang mga identified danger zones natin, may mga warning systems po yan, di ba? Na-check na po ba natin kung gumagana sila or nasa tama silang kondisyon para ngayong tag-ulan? Opo, na-check na natin yan. Yan nga po yung binabanggit ko kanina na aside from sa Marikina, nag-install pa tayo ng iba pang mga devices dyan sa San Mateo Rizal, dito sa Cainta, at sa iba pang mga lugar na alam na natin talagang binabaha dito sa Metro Manila. Okay, sir, panghuli na lang po, ano ang inyong mensahe sa publiko ngayong papalapit na nga itong tag-ulan? Sa ating mga bayan po, na dapat maging handa. Makinig po tayo sa mga babala at alam na po natin yung mga leksyon natin sa mga nakarang mga taon, nakarang mga sakuna. Huwag na po natin sanang ulitin at laging makikinig
sa abiso ng pag-asa at ng iba pang mga sa ating mga lokal na pamahalaan, lalong-lalo na kung sa mga instances na malakas ang ulan, kung kailan dapat mag-declare ng suspension of classes at ng pasok sa mga opisina, lalong-lalo na sa mga advisories galing sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Okay, sir, may nakalimutan lang pala ako. No? Kamusta yung coordination natin sa ilang local agencies in terms of security funds or calamity funds? Calamity funds, ayan, during the National Summit, hinanyayahan natin yung Department of Budget and Management para pag-usapan, i-discuss sa ating mga local chief executives yung kung paano gamitin at saka kung paano ma-avail yung Local Disaster Risk Reduction and Management Fund. Isa rin yan sa i-discuss or ipapag-usapan natin dun sa Regional Summit kung saan portion ng kanilang mga pondo pwede nilang i-allocate sa paghahanda para sa disaster. Okay, sir, ay dudugtong ko na dyan, merong ilang mga lugar o probinsya yung hanggang ngayon bumabangon pa sa o ilang bagyong nagdaan. Sir, may mga natitira pa ba tayong funds at kamusta yung pagre-recover o pagtutulong natin sa kanila? Mayroon pa tayong natitirang funds. Actually, nabuo nga yung Task Force Pablo para pagtuunan ng pansin yung pagbangon ng mga probinsyang nasalanta ng Bagyong Pablo. At aside from that, meron po tayong natatanggap na mga tulong mula sa iba't ibang international non-government organizations and donor organizations. Yan po yung ating pinapasa or ina-allocate dyan sa pagbangon ng mga probinsya na salanta ng Bagyong Pablo. Sir, kamusta naman po yung sa Compostela Valley? Compostela Valley, ganoon din, dahan-dahan sila'y bumabangon at ganoon din sa Davao Oriental. Okay, maraming salamat, Major, sa inyong oras ngayong umaga. Maraming salamat din. At yan nga po si NDRMC spokesperson Major Reynaldo Balido.